So, hello everyone. Hello sa mga ka-taxpayers natin dyan. So, ngayon, i-discuss natin kung ano ba yung mga violation during tax mapping. And alam nyo ba na kahit registered tayo sa BIR, hindi ibig sabihin no na safe agad tayo from penalties. And maraming business owners ang nagugulat kapag may biglang dumating na BIR personnel sa kanilang store, office, clinic, or restaurant to conduct tax mapping, and minsan akala nila na audit agad yun. Minsan naman kinakabahan sila kasi hindi nila alam kung ano i-check and bakit sila nata-tax map. So in simple terms lang, yung tax mapping, isa yung compliance check na kinoconduct ng BIR para i-verify kung properly registered ba yung business mo, kung nag-issue ka ba ng mga valid na invoice, and kung minamaintain mo ba yung mga books of accounts, and naka-display ba yung mga necessary registration documents sa business place nyo. And hindi natin to dapat katakutan, lalo na kung compliant yung business natin. Pero kapag may kulang ka or hindi updated, yun yung delikado kasi may penalty tayo dyan. So that's why before natin i-discuss itong tax mapping violation, it's important muna na maintindihan ng bawat business owner kung ano ba talaga yung tax mapping and bakit ito ginagawa ng BIR at bakit dapat seryosohin ang proper registration, invoicing, and bookkeeping, and syempre sa pag-display ng mga requirements. So ayan. Unahin natin itong registration requirements. So, pagdating sa registration, number 1, failure to register. Open natin itong RR. Nakikita natin dito sa last page, page 8. So, ayan, may kanya-kanyang violation niya, nature ng violation regarding sa pag-register. Pero kung nag-operate ang ating business, and wala tayong BIR registration o itong 2303, merong penalty yan na 20,000. And meron pa dito, kung hindi mo na-register ang iyong head office or branch, through what means, kung na-discover ka sa tax compliance verification drive, or kung during inspection, ayan, tax mapping, or upon BIR notification, or may nag-report sa'yo. So, ito yung mga penalties niyan, iba-iba. Sa medium and large taxpayer, meron tayong penalty na 20,000. Kapag naman small taxpayer ka lang, 15,000 yung penalty mo, and sa micro, 5,000. Pero kapag ang business mo ay subject sa excise tax, may 50,000 na penalty ka. So, dapat talaga na alam natin itong mga nature of violation. Diba? Sa pagdating pa lang sa registration, napakalaki na ng penalty. So next, eto kasi wala na tayong annual registration fee. So before kasi, nung meron pa tayo nito, dapat naka-display din yan. So kahit nagbayad ka na, kung di naman naka-display, may penalty ka pa rin na 1,000. Pero ngayon kasi, wala na to. Hindi na tayo nagbabayad ng annual registration fee. So i-discard na natin. Next naman, na violation. No COR displayed. Kapag hindi naka-display ang inyong Certificate of Registration or 2303, may penalty pa rin, di ba? May first offense is 1K. So, dapat naka-display itong COR. Saan ba dapat naka-display yan? Of course, dito sa ating registered address. Kung ano nakalagay dito sa registered address nyo, dun din dapat naka-display yung COR natin. Hindi pwedeng nasa accountant nyo, hindi pwedeng nasa bahay nyo, dapat sa registered address talaga. Next naman is yung failure to display notice to issue receipt or invoice. Ano ba itsura neto? So, ito. So, ito, dapat naka-display itong NIRI o Notice to Issue Receipt or Invoice. Pero invoice na kasi ayon sa EOPT law na wala na tayong official receipt and ginagamit na talaga lahat ng business, service-based man yan or product-based or any trading business, ang ginagamit natin is invoice na lahat.
And baka lang na ito yung ginagamit nyo, yung before. Ito, may mga business owner kasi na ito pa rin yung naka-display sa kanilang place of business. Ito, dati na to, itong ask for receipt na signage. Dapat, ang naka-display is ito na, itong color green. Hindi na dapat ito. Okay. So, ayan. Ayun, pagdating sa registration requirements, yun yung mga violation and ito yung penalty natin. So, mahalaga dito pa lang alam na natin. So, bukod dyan, next naman is sa invoicing. Let's start na ako. Next, pagdating naman sa invoicing requirements, here yung mga violation. Una is yung failure to issue invoice. So ito, kapag nakalimutan mo mag-issue ng invoice, may penalty na agad. May penalty na agad yan. Sa first offense, 10,000 na agad. And pag may second offense ka pa, 20,000. So ano ba indicator ng BIR personnel na hindi ka nakalimutan mag-issue ng invoice? I-check nila yung mga booklets nyo. Hihingin yung mga booklets nyo ng invoice. And pag nakita doon na, like for example, nag-tax map sila sa inyo ng January 1 and ang last record ng invoice nyo is December 1 pa. And doon malalaman nila na hindi ka nag-i-issue ng invoice. And depende pa to sa business kung like for example, ang business mo ay sari-sari store. So expect na yan na marami kang transactions pero sa invoice mo walang record. So doon pa lang may violation ka na failure to issue invoice. May penalty ka na agad na 10,000. Next, etong refusal to issue invoice. Ano bang difference ito sa una? So kung yung una nakalimutan mo lang mag-issue ng invoice, pero dito nag-request yung buyer mo or yung client mo ng resibo sa'yo, pero tinanggihan mo, nirefuse mo mag-issue. So yan, mas mabigat yung penalty niyan. Meron kang 25K na penalty. Second offense mo, meron kang 50,000. Next, ano pa ba kapag hindi kumpleto yung information sa amount of transaction? Like for example, may resibo nga pero wala naman doon nakalagay amount of transaction nyo. May penalty din yan. 20K and 50K sa second offense. Next, kapag ikaw VAT registered ka and incomplete yung information doon, like for example, walang business name, walang nakalagay na TIN number, may penalty ka na agad na 5K first offense. Second offense mo, 10K. Ano-ano pa yung violation? Next, yung duplicate copy, walang laman pero Next, duplicate copy ng invoice, walang laman. May penalty din yan na 20,000. First offense, then second offense, 50,000. Next naman, understated amount sa invoice. Ito, bakit siya hindi qualified for compromise? Pag ganito, kulong na agad yan. Kasi for example, ang amount of transaction talaga is 100,000. Pero in-understate mo ng 5K lang. So yan, hindi na qualified for compromise penalty. So kulong na agad yan. And then next, kapag gumamit ka ng unregistered invoice, gumamit ka ng invoice na hindi accredited ni BIR, diyan meron kang penalty na 500,000 to 1 million. Ano pa? Yung possession or use of multiple sets of invoice, marami kang ginagamit na sets of invoice, not qualified for compromise penalty na rin yan. And then next, itong invoice use other than the place where it is registered. Like for example, sa registered address na nakalagay sa COR mo is Quezon City, etc. blah blah. Pero ang pinaggagamitan mo ng invoice is Valenzuela. So doon may penalty ka agad na 25K. Tapos second offense mo is 50K. Pero ito, may exception to. Kapag kunyari, lumipat ka ng
place of business mo and marami ka nang na-print na invoice. So, syempre, sayang naman. So, ang gagawin mo, pwede kang mag-request kay BIR or gumawa ka ng letter na stating na lumipat ka ng place, ganyan, and kaya inuubos mo na lang yung invoice mo. So, kailangan dito kasi kapag naglipat ka talaga ng business place of business, kailangan ipapa-amend mo siya sa Certificate of Registration nyo sa BIR. So, kailangan papabago nyo talaga yon. Kasi doon, may panibago kang invoice, may panibago kang Certificate of Registration. Ito naman, kunyari ikaw ay gumagamit ng loose leaf, hindi ka na manual yung pagsulat mo sa books of accounts. Dito naman sa failure to present permit to use loose leaf. So, hiningan ka na BIR personal, nasa na ba yung books of accounts mo and sinabi mo na loose leaf na ang ginagamit mo. Pero wala ka naman ma-present na permit to use loose leaf. So, dyan may penalty ka na 1K. And ito, hanggang pababa, applicable lang to sa mga gumagamit ng POS, point of sales. Ano ba itsura niyan? POS machine. Ito yung mga, yan, for example, yung mga ginagamit sa Jollibee, yung mga may machine. Yan. Ito, ganyan siya. So, ito, applicable lang to. Basahin nyo lang to para sa may mga POS sa kanilang business. So, ito yung penalty niya. And then next, tapos na tayo sa registration requirements, sa invoicing requirements. Next naman, sa bookkeeping. So, ano ba yung mga violation dito? Una, failure to register books of accounts. Open lang natin to. So, tuwing kailan ba nire-register ang ating books of accounts? Kapag yan ay manual books of accounts, before the deadline for filing of the initial quarterly income tax return. So, kung ikaw ay nag-register noong January, February, and March, kailan ba yung deadline ng ITR na? May 15. So, dapat on or before May 15, na-register mo na yung books of accounts mo. So, kung ikaw naman ay registered ng April, May, June, kailan yung deadline ng ITR nun? August 15. So, dapat before August 15, ma-register mo na yung books of accounts mo. And kapag naman ikaw ay nag-register ng July, August, September, so kailangan nun, ma-register mo na siya before deadline ng ITR for that quarter. And yung frequency niyan, lagi mong i-register yung books of accounts mo. Ano yan? Before the full consumption, bago siya maupos, kailangan i-register mo na yung bago. Ito naman, for existing business taxpayers, ito, kapag manual, books of account, syempre bago mo gamitin yung books, i-register mo na. And then, kapag naman loose leaf, within 15 days after the end of each taxable year or within 15 days from the closure of business operation. Kapag naman sa mga computerized books of accounts, within 30 days from the close of each taxable year. So, ayan, ito yung mga deadline na dapat ma-register na natin ang books of accounts. So, kapag hindi natin na-register ang ating books of accounts, may penalty tayo. So, kapag hindi natin na-register yung books of accounts natin, may penalty tayo na 1K to 50K. So, next, ano pa ba? Failure to keep books of accounts at the place of business. So, ito, kapag hinanap sa inyo yung books of accounts nyo, pero sinabi nyo nasa accountant nyo, wala sa place of business or nasa bahay, may penalty agad kayo na 1K. So, dapat, nasa place of business nyo talaga yung inyong books of accounts. Bukod pa doon sa mga registration documents natin. Next, failure to record daily entries in the books of accounts. Ito naman, nasa place of business nyo nga yung books of accounts nyo. Wala naman laman yung books of accounts, walang daily entries. Diyan may penalty ulit na 1K to 50K. Next, ito, nasabi ko naman na to, pag hindi nyo na-present yung inyong permit to use loose leaf, may penalty na 1K.
So, ayan, ito lang yung mga violation checklist from registration requirements, invoicing, and bookkeeping. So, ito kasi, unaware talaga, lalo na yung mga bagong business owners. Tapos na natin pag-usapan yung mga violation during tax mapping. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung books of accounts. Meron tayong 3 methods of books of accounts. Meron tayong 3 options when it comes to books of accounts. Or invoice. So, ano ba yung una? Pwede tayong gumamit ng manual books of accounts. Pero before yan, bisitahin natin yung RMC number 29, 2019 dahil nandun naka-indicate yung mga need nating malaman regarding sa books of accounts. So, RMC 29, 2019. So, sa pag-keep natin ng books of accounts, dito nakalagay na pwede tayong mag-maintain ng manual books of accounts, pwedeng loose leaf, or pwedeng computerized books of accounts. Pero, pag-usapan muna natin yung manual books of accounts. Sa manual books of accounts, ganito yung itsura niya. Ayan. So, kapag kasi tayo ay non-VAT registered, kailangan natin mag-maintain ng 4 na books of accounts. Ano-ano ba yan? Kailangan natin ng cash receipt journal, cash disbursement journal, general journal, and general ledger. Pero kapag umabot na tayo ng 3 million pataas yung sales natin in a year, so basically tayo na ay VAT registered. So, may additional na 2 libro. Kailangan na natin ng subsidiary purchase journal and subsidiary sales journal. So, kapag tayo ay VAT registered, kailangan na natin mag-maintain ng 6 na books of accounts. So, ganito yung itsura ng manual. Yung manual kasi, yun yung traditional na journal, ledgers, and columnars. Gaya nga ng pinakita ko kanina. Ang mahirap lang dito, ang challenging part dito is handwritten yung mga transactions mo. So, lahat ng transactions kailangan mo isulat. So, kapag malaki yung business mo, hindi ito applicable sa'yo. Hindi ko to marirecommend para sa'yo yung manual books of accounts. Pero, handwritten siya. Pero, less cost siya and easy to register. Gaya nga na napag-usapan natin kanina kung kailan ba nire-register ang books of accounts, i-open ulit natin itong revenue memorandum na 2023. So, kailangan natin i-register before the deadline for filing ng initial quarterly income tax return. So, kung tayo ay nag-register ng business natin for the month of January, February, March, kailan ba yung deadline ng ITR niyan? So, dapat on or before, dapat na-register na natin yung books of accounts natin. Pero kung ang business nyo ay na-register nyo ng April, May, June, so kailan ba yung deadline ng quarterly filing natin ng income tax return so dapat on or before May, dapat na-register na yung books of accounts. Pero pag kayo naman ay nag-register ng business nyo during the month of July, August, and September, kailangan naman November 15 kasi yun yung deadline ng ITR filing. So, dapat ma-register na natin yun kasi pag hindi, meron tayong penalty nga na gaya ng sinabi ko kanina, may penalty tayo ng 1K to 50K. So, dito sabi din sa Section 3, Examination of Books of Accounts, kaya nga included dun sa tax mapping na tinitingnan talaga ng BIR personnel yung books of accounts natin kung may daily entries or kung updated ba yung books of accounts natin. So, ayan. Type na lang din natin yung initial registration niya. Basically, before the deadline of ITR. So, yung initial registration, so, ayan, nilagay ko na before the deadline of ITR.
And so when it comes to subsequent registration, kailan ba natin siya ulit kailangan i-register yung books of accounts natin? Before the full consumption nung previous natin na ni-register na books of accounts. Yan. So, yung annual registration neto is optional lang naman. So, pwedeng hindi natin siya ipa-register, hindi naman siya mandatory. So, lagay ko dito, is optional lang siya. And mababasa din natin dito sa section 4 ng RMC number 29/2019, yung retention period. So, ano bang sinasabi neto? Paikliin na lang natin. So, dapat i-keep natin yung ating books of accounts, yung record nun, hard copy, 5 years, hard copy, and dapat makip natin yung 5 years additional na scan copy. So, 10 years. So, bakit ba siya 10 years? Kasi pwede tayong i-audit ng BIR 10 years back. So, kunyari, kung 2026 ngayon, yung records natin from 2016 to 2026, pwede pang i-audit ng BIR yun. So, kailangan i-keep natin yung ating mga records, books of accounts, or invoice ng 10 years. And, ayun. So, ano ba yung pangalawang option natin for books of accounts? Meron tayong loose leaf. So, ano ba itsura ng loose leaf? Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, ganito yung itsura ng first page ng loose leaf. Sa loose leaf kasi, ito, is printed siya and bound. Kung sa manual is sinusulat natin, handwritten yung mga transactions, dito naman sa loose leaf is printed and bound. So, gagamit ka lang ng Excel or spreadsheet sa pag-record ng transaction mo. So, ang advantage nito, nahinto yung ano ko. So, ang advantage nito, kung i-compare natin sa manual books of account, syempre dito, less time consuming. Sa pag-record ng transactions natin, syempre. Kasi kung i-handwritten pa natin yan, kung napakadami mong transactions, so dapat mas applicable sa yung loose leaf, mag-apply ka ng loose leaf. Dito naman, less cost lang din naman, pero may challenges. Hindi ko yung natatay po ako. Dito sa loose leaf, ang kagandahan nito kung i-compare natin sa manual books of accounts, syempre, less time consuming siya. Kasi kung maraming transactions yung business mo, kung mag-opt ka for manual books of accounts, syempre, mas matatagalan ka sa pag-record ng mga transactions mo kasi isusulat mo pa eh. Pero kung naka-loose leaf ka, gagamit ka lang ng Excel file. Excel file ang gagamitin mo. Or spreadsheet sa pag-record ng mga transaction mo. Pero before yan, kailangan is approve ni BIR yung template mo. So, itong loose leaf, pag kasi tinax map tayo ng BIR, kapag sinabi natin na loose leaf yung ginagamit kong books of accounts, kailangan may present ka sa kanila na permit to use loose leaf. Gaya nga ng nakalagay dito, meron niyang violation kung hindi mo po present yung permit to use loose leaf books of accounts mo. Ano ba itsura niyan? So, ganito, pakita ko sa inyo.
Ano naman? Nagloko pa talaga siya. I permit to you. With the yes. So, ganito yung itsura ng permit to use loose leaf. Dito kasi naka-indicate na din dito kung ano-ano ba yung naka-loose leaf mo na book. So, ayan, nakalagay dito cash disbursement, general journal, general ledger, cash receipts, subsidiary sales journal, and subsidiary purchase journal. So, dyan, ito, pag na-tax map tayo ng BIR and gumagamit tayo ng loose leaf, ito lang ipapakita natin, yung PTU natin. And kapag hindi natin ma-present sa kanila yan, pero sinasabi mo na loose leaf gamit mo, may violation ka na 1K. Pero ang disadvantage lang din neto is kapag every time na magpapalipat ka ng address ng business mo, kunyari nag-iba yung registered address mo, kailangan ipa-approve mo ulit yung template ng loose leaf mo. Ano pa, pag nag-add ka ng branch, ipapa-approve mo ulit yung template mo kay BIR. And dito nga pala sa loose leaf, may yearly na submission dito. So every year, every January 15, sinasubmit natin yan. So, ayan. Pero ito kasi depende to sa nature ng business mo, kung anong gagamitin mo, manual ba or loose leaf. Kasi kung ikaw naman ay freelancer, kunyari kung sa isang taon, isa lang naman yung client mo, mag-loose leaf ka pa ba, ipiprint mo pa yun, ibabound, and isasubmit mo every January 15. So, syempre, mas hassle para sa'yo. So, kung ikaw ganun, konti lang transactions mo, syempre, gumamit ka na lang ng manual books of accounts. Ito kasi is recommended lang to sa mga business na maraming transactions. So next, ano ba yung next na options for books of accounts? Next dyan is yung computerized books of accounts. Ito kasi, may accounting system ka na dito. So ano bang sample niyan? Ito, Xero. Familiar kayo? Or QuickBooks. Dito sa Xero, medyo costly nga lang to. Mas mahal siya. Kasi may monthly to na babayaran. So, dito yung pricing niya. So, ayan. So, ayan, di ba may starter, standard, and premium pa. Siyempre, may hindi ka ma-access kung mas mababa yung subscription mo. So, ayan, $10 per month. Itong premium, $15 per month. Pero kung malaki naman yung business mo and mas maraming transactions, pwede kang mag-opt for computerized books of accounts. Kasi, ano bang advantage ito? Dito kasi, pag nag-record ka ng transactions, mag-automatic na yung financial statement mo. Unlike dito sa manual books of accounts, kailangan mo pang gumawa ng mano-mano na financial statement. Dito sa computerized books of accounts, i-enter mo lang yung transaction, yun, basic entry lang, and then meron ka ng automatic na financial statement. Pero dito dapat sa accounting software na gagamitin natin, dapat accredited ulit ni BIR. And ang disadvantage lang din ito is difficult to register. So dito,
Kailangan lang natin basahin itong RMC number 29/2019 dahil dito naka-indicate lahat ng kailangan nating malaman when it comes to books of accounts. So, ayan. And doon na po nagtatapos yung usapan natin regarding sa tax mapping and books of accounts. So, next time, pwede natin pag-usapan yung VAT sa mga susunod natin na videos. So, click the subscribe button and bell button para updated po kayo sa mga videos. Thank you!